day, everyone! We are Group 3 from Arellano University 1 Sumulong Campus. And right now, we were doing an interview about of barangay officials here in Barangay 116, District 1, Tondo, Manila. So, let's start! Arat na! Good day everyone! Nandito na po tayo kasama po ang Barangay Kagawad ng Barangay 116, District 1, Tondo, Manila. Kilala po? Ako po si Kagawad Alberto Obituy ng Barangay 116 Zone 9. Ang akin po ng barangay, Chairman Edgar Solis. Ako po ini-interview ng mga kabataan nito tungkol doon sa mga activities na ginagawa namin doon sa barangay na nasa sakupan namin. Okay po. Ngayon po, may mga questions po kami na dapat niyo pong sagutin. Pero masyado naman po itong madali para sa inyo since barangay Kagawad naman po kayo. First question po, ano-ano po mga projects ang gagawin at pinaplano niyo po for this coming Christmas? Sa ngayon kung yung mga dating nakaraan, kasi sa tagal ko na rin kagawad, ang number one activities namin dito, yung basketball. Alam naman din natin yan. Dahil sa maraming kabataan na mahilig mag-basketball at mag-volleyball. Doon naman sa mga senior, kasi may mga activities din kami ginagawa sa senior. Yun nga, pagbibigay ng mga paymaya, o di kaya, basta kung ano po yung makakabuti sa inyo, katulad nito, may gagawin naman kami Christmas party, June 16 na ito, December 16. Ayun po. Thank you po. May second question pa po kami. Ngayon po kasi nakikita namin yung mga projects po na yan na may pagbibigay po ng ayuda. Ano pong tag dito? Ano pong impact niyan? Or ano pong silbi po ng mga yan para sa mga nasasakupan niyo po sa barangay? Yung food pack na yan, noong pa yan, noong kay Mayor Isko Moreno, na pinagpatuloy din ni Mayor Lani Lacuna, na kada taon ay nagbibigay kami ng food pack sa mga residente na sasakupan namin sa Barangay 116. Po, maraming salamat po. Ito po, last question na lang po. May mga issue po ba dito sa barangay na to na sinusolusyonan niyo po or nasusolusyonan niyo? Halos lahat naman ng mga dahil ako'y nasa peace and order na ayun po yung committee ko, halos lahat naman mapasama man yung lalo sa drugs, kasi doon ako marami kaming ginagawa ni Chairman Edgar Solis sa drugs dahil may mga surrendery kami na ipinupunta sa norte para magpa-medical at sila'y magkaroon ng badak kung tawagin, tinatawag na school para sa pagbabalik loob sa Diyos. Okay po, maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga questions and malaking help na din po yun para sa aming mga students po ng Arellano University. Salamat din sa inyo sa pamunuan ng mga kabataan nito. Ako po humingi po ng maraming salamat. On behalf of Chairman Edgar Solis, maraming salamat po. Ngayon, kasama po natin ang isang SK Kagawad from Barangay 556, District 4, Sampaloc, Manila. Pakilala po. Ako si Kasuya Kishi, SK Kagawad ng Barangay 556, District 4, Sampaloc, Manila. Thank you po. Ang unang question po namin for you is how can you improve the working environment as SK Services if you were in charge? So ayun, as SK Kagawad, meron kaming pinapatupad na weekly na cleanup drive na ginagawa namin to is tuwing umaga. And kaya rin naman namin po siya ginagawa is para makabawas din po sa pollution ng ating bansa and makatulong din po na mabawasan din yung paglaganap ng sakit sa ating mga barangay. Ang pangalawang question naman po, what is the impact of Sangguniang Kabataan have on young people's development? So eto, since ako ang nailik na SK Kagawad, meron kaming ipapatupad sa barangay namin na seminar every week
which is every Saturday siya, na gagawin namin is maghahanap kami ng mga bata sa barangay namin na willing namin maturuan, na hindi man gano'n nakakapasok araw-araw sa paaralan. Kumbaga parang maging silbi lang kami na other way na para mas mapadali silang matuto. Yun, and magkaroon din ng other idea kahit hindi man sila nakakapasok everyday. Thank you po. Next question po is, what is the main focus of being SK po? Ang main focus niya is more on kabataan lang na may edad na 30 years old pababa. Dahil doon lang po ang binigay sa amin para pagpuusan namin. And yun lang. Doon lang po talaga. Ayan. Thank you po. And last question po. Bilang SK, we all know naman po na ang mga SK is mga still studying po. So as a student and part of officials barangay, how can you manage your time po as a SK and student? Namamanage ko siya is by using baga anong other way ba nun? Pag kakalculate ng oras ko, yung kumbaga parang hati-hatiin ko siya na kung school lang muna. Kasi maiintindihan rin naman ng mga kapwa SK ko kung sakali man na may school ako dahil sila din naman meron. And may oras din naman doon para magtipon-tipon kami, gawin namin yung mga gusto namin gawin sa barangay namin. Yun, time management lang. Yun talaga po. Thank you po ngayon. So, ayun lang po ang mga questions namin. Maraming salamat po, Mr. Kishi Kazuya.